Hello guys, kumusta? Alam ko di kayo okay dahil sa current updates ni Starlink, yung related sa new pricing ng service plans. Baka nga nasabi mo, grabe ka naman Elon Musk, mayaman ka naman na. Siguro shock pa din kayo kasi ang laki ng price increase, nasa 40%. Ang tanong nyo, bakit ano ang reason? Especially yung residential plan, yung kasi ang pinakamababa, 2,700 pesos ang monthly at unlimited data na. Sulit na din yun, tapos umaabot pa siya ng 200 Mbps. Pag naka Gen 2 at kung naka Gen 3 ka naman, pwedeng umabot ng 300 Mbps depende sa area. Ganun din sa Roam, nagtaas din ang price niya. Actually, pang second increase na ito ng Roam service plan. Dati, 3,200 pesos lang siya. Then recently, naging 4,100 pesos na ang monthly. Unlimited din siya, kaibahan lang sa residential, pwede magamit ang Roam service plan sa umaandar na sasakyan. At syempre, pwede din sa dagat, within 12 nautical miles from the shore. Tapos kahit saan mo dalhin sa Pinas, gagana ang Roam service plan. Pwede din sa ibang bansa. Kaso valid for 2 months lang. So ito na nga ang big changes sa price ni Starlink. Ang residential service plan na ngayon is 3,800 pesos na ang monthly. Unlimited data pa din naman siya. I'm expecting same speed pa din yan sa current nyo. Ang masakit nito sa bulsa para sa mga new Starlink user. Kasi pag nag-order or activate ka ng Starlink as residential plan, may congestion charge or ang tawag na ngayon is demand surcharge, which is 5,600 pesos. One-time payment lang naman ito. Imagine mo may Starlink ka ngayon na i-activate at nabili mo ito sa Data Lake via Lazada or Silicon Valley. Ito ang breakdown. Monthly internet, 3,800 pesos. Then plus 5,600 pesos. Ito yung para sa congestion charge or ang tawag na ngayon is demand surcharge. Bali, ang total na babayaran mo pag activate is 9,400 pesos. Which is ang pricey na niya compare nung nakaraan na nasa 8,300 pesos. Pero nagawan naman natin ng paraan last time para maiwasan ng congestion charge or demand surcharge. Na-discuss ko yun dito sa previous content ko, which is effective naman. Need lang mag-activate muna as Roam then switch na lang to residential service plan. I think gagana pa din naman yung strategy na yun. Check muna lang yung step-by-step guide ko. Ito yung thumbnail at added na din sa description yung link ng video. If unsure ka mag-activate, message mo lang ako sa FB Messenger. Madali lang naman ako makita. Basta yung may blue badge. Example, ikaw ang mag-activate, ang babayaran mo na lang is 5,700 pesos. Ito na yung bagong price ng Roam. Dati kasi 4,100 pesos lang yun. Alam yan ng mga client ko na nagpa-activate sa akin. May konting markup lang ako as service fee, which is laking tipid nila compare dun sa 8,300 dati if mag-direct activate as residential service plan. So ayun na nga, ang tanong nyo, bakit naman tumaas ng sobrang laki, which is almost 40% additional sa dating price ng Roam at residential plan. Actually, naging topic na yan few months ago sa Reddit. Ito yung post, i-add ko din sa description yung link para mabasa nyo mismo. Bali yung discussion dyan about sa bagong batas na lalagyan ng tax yung mga digital services. Personally, di ko siya masyado inisip kasi may 12% tax na si Starlink from the start. Which is makikita yan sa billing nyo. Pag download nyo ng PDF file, ang laman niya is breakdown bakit naging 2,700 yung billing nyo. Di rin kasi ako very familiar sa tax that time. Na gets ko lang siya recently nung nag-process ako ng business registration sa SEC at BIR. Kaya legit na legit po tayo 1,000% in case makipag-transaction kayo sa akin. Yung non-VAT pala, yung mga business na ang gross sales or total sales is not exceeding 3 million pesos annually or per year. Meaning, kasama pa dun ang supply cost, other expense at profit. Automatic VAT ang Starlink kasi barya lang sa kanila yung 3 million na yun. Kaya makikita nyo sa tax invoice na PDF file, sa breakdown may total tax na label which is 12%. Ito yung VAT kasi nga basic sa kanya ang 3 million gross sales or total sales. Kaya automatic siya may 12% VAT.
I-correct nyo na lang ako if mali ako or comment nyo na lang if may additional information kayo. Salamat. At ito na nga ang matindi, recently lang na-implement na yung 12% Philippine VAT on digital services. Ano ba ito? Siyempre, nag-research tayo. To simplify, ang goal nito is lagyan ng tax yung mga digital services, including digital media, digital music, digital video games, video on demand, and digital ads. Bigyan ko lang kayo ng konting history. Ang primary purpose nito is para may new funding source ang bansa para sa COVID-19 nung may pandemic. Then, nung September 2022 pa, na-approve sa House of Representatives with 167 affirmative votes, 6 negative votes, and 1 abstention. The Chamber passed on third reading House Bill 70/25, seeking to amend Section 105 of the National Internal Revenue Code by taxing digital service providers that operate through online platforms. Mababasa nyo yan sa Philippine News Agency website. Ano ba yung mga digital services or platform na affected? Number 1, e-commerce platforms like Lazada, Shopee, Amazon, eBay, at Alibaba. Number 2, online streaming service like Netflix, Spotify, Apple Music. Number 3, digital advertising platforms like Google Ads, Facebook Ads. Number 4, cloud computing services like Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Number 5, online travel agencies like Airbnb, Booking.com. Number 6, app stores like Google Play Store, Apple App Store. Number 7, online education platforms like Coursera, Udemy, Skillshare. Number 8, digital content subscription platforms like Patreon, OnlyFans. Number 9, gaming platforms like Steam, Epic Games, PlayStation Network. Number 10, freelance platforms like Upwork, Fiverr. Number 11, satellite internet service provider. Alam naman natin ang Starlink ay isang satellite internet service provider. Dahil ang Starlink is nag-ooperate sa ibang bansa or considered a non-resident digital service provider, meaning they don't have a physical presence in the Philippines, they are still required to remit the 12% VAT on the digital services they provide to Filipino consumers. Siguro tanong nyo, sino ang sumulat ng batas na ito? None other than Albay Representative Joey Salceda is the principal author of the bill, and President Marcos signed it to make it a law. As of now, si Ralph Recto ang Secretary of Finance. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. In 5 years daw, aabot sa 105 billion pesos ang expected na makolekt ng BIR. Gagamitin daw sa pagpapatayo ng classroom, rural health units, at farm-to-market roads. Sana nga po, mapunta sa magagandang projects at quality. Ito ang sabi ni BIR Commissioner Romeo D. Lumagui Jr. Clip credits to One News. Salamat po. Hindi naman natin ine-expect na magiging malaki ang pagtaas ng presyo nito kung magkakaroon man. And ang tinitingnan nga natin, baka naman posible rin, malaki rin naman ang chance na hindi rin naman magtaas ang presyo ng mga produktong ito. Ito ang sa tingin ko na primary cause bakit nagtaas ng monthly service plan si Starlink. Ang questionable, bakit nasa 40% ang tinaas ni Starlink? Kasi kung sa residential plan, 2,700 pesos plus 12% VAT equals 3,024 pesos lang dapat. Then, kung sa roam naman, 4,100 pesos plus 12% VAT equals 4,592 pesos lang dapat. Ang big question natin is, ang basis nung additional 28% sa price. Yun ang dapat nating malaman from Starlink. Yung nakaraan kasi may explanation sila about sa 5,600 pesos na additional fee for congestion charge or demand surcharge. Don't worry guys, nag-send na ako ng message sa support. Wait ko na lang reply ng Starlink support. Then ang isa pa sa iniisip ko na reason, bakit sila nagtaas kasi, wala silang direct competitor na mas mababa ang price. Ang Starlink kasi is di lang basta internet service provider. Kaya di siya direct competitor ng PLDT, Globe,
Smart, Converge, at iba pang fiber wired connection or tower-based and SIM-based internet provider, which is ang big problem pag walang signal or dead spot sa area nyo, wala din kayong internet. Ang Starlink kasi ay satellite internet provider siya, meaning basta may clear view ng sky may internet ka, kahit nasa bundok pa or sa gitna ng dagat. Ang masasabi kong direct competitor ni Starlink is Cacific at Signal Connect, kasi satellite internet provider din sila. Quick view natin yung service plan ni Cacific, may unlimited plan din sila. Naga-start sa 5,940, up to 110 Mbps ang download, then sa upload, up to 20 Mbps ang download speed. Syempre need mo bumili ng bagong dish, ang tawag nila is terminal. The cost is 34,000 pesos. Not sure lang if may installation fee pa. Comparing to Starlink, ang residential plan is 3,800 na. Mas mura pa din ang Starlink. Then in terms of installation, DIY lang ang pag-setup. Pwede mo pa madala kahit saan at pwede mo din syempre ibenta sa iba. I-check naman natin itong Signal Connect. Problem lang, wala silang unlimited plan. If gusto nyo ng hindi unlimited or may capping ng usage, ito yung mga available nila. May tig 10 GB plan sila, valid for 30 days. Tapos ang maximum download speed niya is 15 Mbps lang. Then sa upload ay 1 Mbps lang. Then need mo pa bumili ng dish or kit nila na ang price is 35,000 pesos with installation fee na naga-start sa 6,000 pesos. So meaning pwede mas mahal pa. Baka pag may additional router or layo siguro. Comparing to Starlink, yung 10 GB plan sila valid for 30 days, may ganun din sa Starlink. Under naman siya ng roam, pero 585 pesos lang. Mas mura pa din ng Starlink. Then in terms of installation, DIY lang ang pag-setup. Pwede mo pa madala kahit saan at pwede mo din syempre ibenta sa iba. Ayan guys, yun lang na search ko na direct competitor ni Starlink. Comment down below if may alam pa kayo. In case di talaga kaya ng budget, yung residential or roam unlimited. May mga alternative service plan naman si Starlink para makamura kayo. Number 1, if mag-activate pa lang, pwede kayo mag-local priority 50 GB for only 1,950 pesos. Problem dyan, naka-business plan kayo. Di kayo makaka-switch sa residential or roam unlimited if may budget na kayo. Number 2, if mag-activate pa lang, pwede kayo mag-roam 50 GB for only 3,000 pesos. Ito mas okay, pwede kang makaswitch sa residential or roam unlimited if may budget na kayo. Number 3, if may existing account na, mag-switch na lang kayo ng service plan. Pwede kang mag-roam 10 GB for only 585 pesos. Or mag-local priority subscription ka muna, pwede yung 50 GB. Number 4, pwede kang humanap ng kahati mo sa monthly billing para unlimited ka pa din. Example, may kakilala ka na naga-remote work or virtual assistant. For sure need nun ng malakas na internet. Number 5, try mo itong product ko na Rabbit Wi-Fi. Extra income din ito para pandagdag mo monthly billing mo. What is Rabbit Wi-Fi? Rabbit Wi-Fi is a hotspot voucher management app. Gamit ang Rabbit Wi-Fi, pwede ka maka-generate at magbenta ng vouchers. You can generate vouchers with the corresponding price and duration or usage limit. Ideal setup for seafarers who want to leverage and earn from their internet. Best for resorts, to provide secure and uninterrupted internet connections for the guests. Good for any business like restaurants, coffee shops, sari-sari stores, and other establishments that want to provide internet to their clients. Rabbit Wi-Fi supports any internet service provider like Starlink, PLDT, Globe, and SIM-based modem. Message lang po para ma-process na natin agad ang order nyo. If may existing TP-Link o MADA EAP, pwede ko po yan i-config para maging compatible sa Rabbit Wi-Fi. Ayun guys, let's turn your Wi-Fi into income. Sell vouchers and earn from your hotspot today. Number 6, if di na talaga kaya, pwede mo muna i-pause or cancel service temporary. Pumunta ka lang sa subscription page. Then under service plan, pwede ka dito mag-pause or cancel service. Lagay muna lang na reason. Monthly plan is so pricey.
Number 7, pwede mo din ibenta na lang sa iba dahil na-cancel service muna. Pwede muna i-click tong transfer button if may bibili na. Click nyo lang yung confirm sa prompt confirm. If gusto mo ng mabilisang transfer ownership, pwede ka pumunta sa settings, then click edit profile button, then set mo ang email and mobile number ng buyer. Problem lang dyan, hindi editable ang first name at last name. Number 8, mag-hardware full refund. Pwede lang ito sa nabili ang Starlink within 30 days. Kung nabili nyo sa Data Lake via Lazada at hindi pa activate, pwede nyo pa ata i-return yan. No idea lang pag nabili sa Silicon Valley. No chance pa kasi matry. In case naman na activated na, chat nyo lang ang Starlink support. Pwede ka pa din maka-request ng refund kahit nabili mo yan last year pa. Kung kaso 50% refund na lang. If nabili mo sa Lazada, may order receipt naman yan sa email. Chat nyo lang ang Starlink support, then attach nyo yung resibo from Lazada. Number 9, if malakas naman signal sa area nyo, mag-SIM-based modem ka na lang. If available naman ang fiber connection sa area nyo. Mas mura yon, problem lang may lock-in period. Number 10, if decided na talaga kayo na di na mag-Starlink. Suggested ko, gamitin nyo muna ang service credits nyo na bigay ni Starlink. Next billing nyo, 1,700 pa din ang bill nyo nyan. Kasi 3,800 pesos minus 1,100 credits equals 2,700. Mag-auto-deduct na lang yun sa next bill mo. Kaya kung ako sa'yo, sulitin muna. Check mo din yung Rabbit Wi-Fi product ko. Message lang sa FB Messenger ko if interested ka. Ayun guys. Sana nakatulong ito. If may na-miss out ako, comment nyo lang para makatulong din sa iba. Salamat. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.